miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Gun Runner versus Smuggler. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Gun Runner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang organisadong krimen ay samahang binubuo ng pangkat ng mga taong ang pangunahing layunin ay magkamal ng benepisyong material sa pamamagitan ng paggawa ng mga krimen. Kabilang dito ang grupo ng mga gun runner at ng mga smuggler. Ano kaya ang mangyayari kapag nagkaroon ng engkwentro ang mga organized crime group o kapag nagkasagupa ang grupo ng mga gun runner at grupo ng mga smuggler? Yan ang ating alamin sa pagsimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Huwag kang magdabog, paring Rene. Tinatawag mo kumpare, Danny. Magkumpare nga tayo. Pero tinatarantado mo ako. Huwag mong ihampas sa mesa ang kamay mo. Pasalamat ka at nakakapagtimpi pa ako. Narito kayo ng mga tauhan mo sa safe house ng aming grupo. Bakit hindi kami pupunta dito? Kinumpronta kita. Dahil ako ang nagturo sa'yo na magtatag ng pangkat ng mga gunrunner para maging bagsakan ng armas ng grupo namin mga smuggler. Pero anong ginawa mo? Tinarantado mo ako! Tinedor mo ako! Ako ang nagturo sa'yo sa paglipad. Pero nang matuto kang ikampay ang iyong mga pakpak, nagsarili ka ng paglipad at tinubuhan ka pa ng sungay at sinuwag mo ako! Huwag mo kong sumbatan. Maliwanag ang usapan natin. Ang ating kondisyon. Ikaw ang magiging leader ng inyong grupo sa pagbebenta ng mga kontrabandong ini-import ko sa supplier natin ng armas. Malaki na ang kinita mo sa mga nakaraang transaksyon natin. Bakit dumirekta ka? At nakipagtransaksyon ka sa ibang arm dealer? Bakit? Oo! Dahil nalaman ko na masyadong mataas ang benta mo ng armas at bala sa aming grupo. Hindi gaya lang ipinaalam mo sa akin noong una na inakala kong parehas lang ang ating kinikita. Pero nadiskubre ko kung lamangan mo ko daang-daang libo. Ikaw ang tumatarantado sa akin, Renny. Ang traidor! Kaya dumirekta at nakipagtransaksyon ako sa ibang arm dealer. Ang sabihin mo, talagang may pagka-traidor ka, hayop ka! Huwag mo kong murahin! Hindi lang ikaw may baril! Ops! Ready! Huwag kang puputo. Madidisgrasya kayo ng mga tauhan mo. Pinaghandaan nyo kami? Nakikita mo, Renny? Nakatutok sa inyong grupo Lintek. ang sandata ng mga tauhan kung nasa likuran nyo. Kaya huwag kang makipagtutukan sa akin at lumayas kayo ng grupo nyo rito. Dahil kapag pumutok ka, wala sa inyong mga smuggler ang makalalabas ng buhay dito. Mauubos kayo!
Ano, Al? Muntik nang magka-enkwentro ang grupo ng mga gunrunner at grupo ng mga smuggler na dating magkaalyado. Oh, Boss Mandy. Yan ang natunugan ko. Bad shot na sa isa't isang magkakumparing Danny at Rennie na mga leader ng kanya-kanyang grupo na dating magkasangga sa pagbilit-pagbebenta ng mga armas at bala. Wala tayong pakialam sa mga yon. Hindi natin sila kaalyansa. Huwag natin pag-usapan ng mga walang kwentong bagay sa selebrasyon ng ating grupo. Okay, boss. Ang intindihin natin, maging pulido ang trabaho ng ating crime syndicate para maging madalas ang selebrasyon natin dito sa ating safe house. Sinabi mo, boss. Sige, inom lang ng inaw, mga bata. Pag nag-init na tayo, o-order na ako sa kasa ng mga chicks na kukumpleto sa ating selebrasyon. Tama ka, boss. Wala tayong pakialam sa mga hindi nating kaalyadong grupo na mga gunrunner at smuggler. Wala tayong pakialam sa kanila kahit magkainkwentro sila at magkaubusan. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Gunrunner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nani, di pumalag yung grupo ni Rennie nung nasa safe house natin sila. Dahil tagilid sila, Tibo. Pero pag alis niya samahan ng tingin sa'yo. Parang nagbabanta ng pag-resback sa grupo natin. Baka nahihinaan siya sa grupo natin dahil may tulad kong Tibo na isa sa mga tauhan mo. Huwag silang magkakamali ng mga tauhan niya na resbackan tayo. Kaya nga mailap ang mga mata ko habang nagmamaneho. Baka mamaya may mga ambush sa atin. Relax, Tibo. Kung armado ang grupo ng mga smuggler, armado rin tayong mga gunrunner. Tony? Kapag inumpisahan nila ang gulo, tatapusin natin. Magkaubusan na kung magkakaubusan. Sige! Inom na mga kasama. Mag-relax muna tayo dito sa beer house para lumamig ang ulo natin na pinag-init ng grupo ni Nadane. Ala palang utang na loob ang Danny na yun, Rennie. Naturuan mo siyang kumita. Abay, hindi man kang seri. Palibasa, armado. May mga tauhan na susuwagin ka na. Pinadadama ko lang ang Danny na yon at ang mga tauhan niya. Pero hindi natin palalagpasin ang pag-traitor nila sa atin. Kapag nakatiyempo tayo, re-resbakan natin sila. Magkatudasan ako, magkakatudasan! Ano, Danny? Hindi na tayo magpapakita sa birthday ni paring Rennie sa darating na linggo? Hindi na, Corina. Aba, mahigpit ang anyaya sa atin ng kumpare mong yun Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan sa negosyo namin. Anong hindi pagkakaintindihan? Huwag mo na alamin. Pati negosyo nyo, ayaw mo ipaalam sa akin. Ano ba yan? Kasi nga, hindi pa establisado yun. Inaalam ko lang naman Dahil baka may maitulong ako sa'yo bilang asawa mo sa negosyo ninyo ng kumpare natin. Wala ka namang maitutulong dun At saka, nagka-problema nga kami doon ni Rennie. Kaya hindi na namin itutuloy yun. Okay lang na hindi na kayo magsosyo ng kumpare mo sa negosyo. Pero sana, magpakita pa rin tayo sa birthday ni paring Rennie. Dahil asa-asa si Geraldine na pupunta tayo sa birthday ng ninong niya. Sabihin mo sa anak mo,
Huwag na siya masyadong maging malapit sa ninong niya. Pati anak mo, palalayuin mo sa kumpare mo. Alam mo namang malapit na malapit si Geraldine kay paring Renny. Basta sundin mo sinabi ko sa'yo. Kung ayaw mong pati sa inyo ng anak mo, mabad trip ako. Hindi ba pwedeng magkasundo na kayo ng kumpare mo? Hindi na. Danny! Malabo nang magbalik ang dating magandang samahan namin. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Gun Runner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nabahala si Aling Ima dahil batid niyang masamang magalit ang anak niyang si Renny. Maging ang maginang Corina at Geraldine ay nag-alala sa galit ni Danny. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Mami, bakit po nagalit si Daddy kay Ninong Renny? Hindi ko alam, Geraldine. Mabait naman po ang ninong ko na yan Kaya nga nagtataka ako Tsaka hindi niya nalilimutan na magbigay ng gift sa akin kapag Christmas tsaka birthday ko. Kung nalaman ko sana ang negosyo ng daddy mo at ng ninong Renny mo sa kanilang pinagsosyohan, baka magkaroon ako ng idea kung bakit nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. At kung paano ko sila mapagkakasundo. Gusto ko po naman sana kanta ng Ninong Renny ko pagpunta natin sa birthday niya. Hindi ko napipiliting alamin sa daddy mo ang hindi nila pinagkasunduan ng ninong mo. Dahil ayaw niya na kinukulit siya. Pero ano po, Mommy? Susubukan ko magtanong sa Ninong Renny mo. Sige po. Para malaman ko kung ano ang hindi nila napagkasunduan ng daddy mo. At baka sakali, mapagkasundo ko sila. Huwag kang magkakamaling kausapin pang Renny na yon. Danny? Daddy? Magkabati na po kayo ni Ninong Renny? Hindi, Geraldine. Bakit po? Ano man ang pinag-awayan namin ng ninong mo, huwag niyo nang alamin ang mami mo. Huwag na. At baka madamay pa kayo sa matinding galit ko sa Renny na yon. Renny, hindi naman tayo nagmamadali sa lakad natin. Oo nga. Bakit halos paliparin mo na itong sasakyan? Baka madisgrasya tayo nito. Oo. Pasensya na kayo. Yan, tingnan lang. Hindi ko lang maiwasang hindi magngit-ngit kapag naaalala kong paninindak ng grupo ni Nadani sa pangkat natin. Sa ngit-ngit ko, hindi ko na malayang napalapit tayo sa kanilang safe house. Tata! Bakit pumarada tayo rito sa harap ng safe house ni Nadani? At ba't naglabas ka ng mahaba, Renny? Sa lahat ng ayoko, ang tinatraidor at sinisindak ako. Ha? Sa patong-patong na atraso sa atin ng grupo ni Nadani, gaganti tayo sa kanila. No. Tatadtarin ko ng tingga ang safe house ng mga gun runner. Saan hahantong ang pagbaril ni Renny sa pangkat ni Nadani? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects Jeremy Tiak. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayan na nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH.
Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Gunrunner versus Smuggler. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Gunrunner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Dahil sa iligal na gawain, nagkaroon ng alitan ng dating magkaibigan na sina Danny at Renny. Si Renny na leader ng pangkat ng mga smuggler ay nagtanim ng matinding galit sa pangkat ng mga gunrunner na pinamuna naman ni Danny. At pinaputukan ni Renny ang safe house ng grupo ng mga gunrunner. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ay! Tibo! Ano yun? Danny! May nagpaputok dito sa safe house natin. May kotse sa labas na biglang humarunot palayo. Balmang, yun yung nagpaputok dito. Oh. Danny! May tama si Brando! Tibo! Ilabas mo ang sasakyan sa garahe. Bisa mo! Isugod na natin sa ospital yung kagrupo nating sugatan. Hindi! Ha? Ipahatid natin siya sa ibang kasama natin sa ospital. O, bakit mo ilalabas sa sasakyan? Bakit ka naglabas ng mahaba? Hahabulin natin ang kotseng malamang nagpaputok sa atin. Okay. Baka grupo ni Renny nagpaputok sa atin. Malamang nga, yun. Niresbakan tayo ng mga smuggler. Kaya hahabulin natin sila para makaganti tayo. Lumala pa na ang alitan ng grupo ng mga gunrunner at ng grupo ng smuggler na pinamumunuan ni na Danny Renny. Yan ang nabalitaan ko, Boss Mandy. Totoo naman kaya yon, Al? Hindi ako gagagawin ng pinsan kong kagrupo na mga gunrunner na nagtip sa akin, boss. Pinutukan ka mo ng mga smuggler ang safe house ng mga gunrunner? Oo. At nasugatan daw ang isa sa mga tauhan ni Danny. Kaya hinabol agad nila ang nagpaputok sa kanila. Pero hindi nila inabutan. Baka gumante mga gunrunner sa mga smuggler. Malamang yun, boss. Dahil ayon pa rin sa pinsan ko, ayaw i-report ng leader nila sa mga pulis kung sinong hinala ng kanilang grupo na namaril sa kanila. Baka naman makisawsaw ka pa rin sa alitan ni na Danny Renny, ha? Oh, boss, bakit naman ako makikisawsaw sa mga taong yun? Kamag-anak mo pa lang isa sa grupo ng mga gunrunner. Sasawsaw ako sa engkwentro ng mga grupo ni na Danny Renny kung may basbas ka. Pwede naman tayong sumausaw sa engkwentro nila. Kung ano, boss? Kung may magiging pakinabang tayo sa kanila. Oh, Renny, saan yung kotse mo?
Ipinagarahe ko muna sa bahay ng isa kong tauhan. Matapos niya akong ihatid dito sa bahay. Abay, bakit? Talaga naman nung paminsan-minsan, ipinapagarahe ko ang sasakyan ko sa bahay ng tauhan ko. May iniiwasan ka ba? Wala ho. Anak, kabisado kita. Nay, may iniiwasan man ako o wala. Problema ko na yun. Bakit ba hindi ka magtapat sa akin na problema mo? Parang matulungan kita bilang nanay mo. Wala po kayong may tutulong sa akin. Renny. Kung nung buhay pang itay, ayaw ko nang pinakikialaman ako. Lalo pa ngayon, tayo na lang magkasama dito sa bahay. Kaya wag niyo na akong kulitin. Wag na huwag, inay. Pinaiinit niyo lang ang ulo ko. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Gun Runner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Danny, mabutit umuwi ka na. Bakit parang balisaka ko rin Totoo ba yung nabalitaan ko? May isang tauhan ka raw na nasugatan. Naipagamot ko na at inilabas ko na sa ospital. Kaya ginabe ko ng uwi. Bakit siya nasugatan? Huwag na natin pag-usapan yon. May namaril daw sa inyo ng mga tauhan mo. Sino bang namaril sa inyo, Danny? Hindi ko alam. Hindi ko nalaman. Dahil nang habulin namin ng mga tauhan ko, hindi namin inabutan. Sino man ang namaril sa inyo? Parang malaki ang galit niya sa inyo, Para pagtangkaan niya ang buhay niyo. Iisa lang ang alam kong may galit sa akin, Corina. Sino? Si Renny. Geraldine, anak. Masama bang pakiramdam mo? Hindi po, Mami. Bakit ka malungkot at napapailing? Kasi, narinig ko na nag-uusap kayo ni Daddy kagabi. Anak, huwag mong problemahin yun. Di naman po ako naniniwala sa sinabi ni Daddy na ang ninong Renny ko ang namaril sa kanila ng mga tauhan niya. Hindi nga rin ako makapaniwala, anak. Mabait naman po ang ninong ko. Pero matibay ang hinala ng daddy mo sa nagtangkang dumisgrasya sa kanila ng kanyang mga tauhan. Patutunayan ko po kay Daddy na nagkakamali siya. Geraldine. Susubukan ko po na pagbatiin si na Daddy at si Ninong Renny. Wag na, anak. Pero, Mami... Gusto mo bang makagalitan ka ng daddy mo? Tao po! Ninong Renny! Tao po! Geraldine! Ay, ikaw pala. Kala ko kung sino kumatok. Mano po? Kawangan ng Diyos. Nandiyan po ba ang Ninong Renny ko? Ay, oo. Narito. Halika. Pasok ka. Huwag siyang papasukin, Nay. Ay, Ninong Renny, mano po? Huwag ka na rin magmano ng kamay sa akin, Geraldine. Huwag na po. Renny, huwag mo namang hiyain ang inaanak mo. Pumasok na kayo sa loob, Nay. Pero anak... Pumasok na ho kayo. Ay sige. Geraldine, maiwan ko na muna kayo ng ninong mo. Ha? Ninong? Mula ngayon, huwag ka nang pupunta dito sa amin, Geraldine. Ha? Bakit po? Parang galit kayo sa akin. Gusto ko lang naman po na makita kayo kasi namimiss ko na po kayo. At saka, gusto ko sana na makiusap po sa inyo na magkasundo na po kayo ng daddy ko kung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Malabo. Ha? Hindi na kami magkakasundo ng daddy mo. Kahit kailan. Bakit? Huwag ka nang magtanong! Sige na, umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Ayoko na makita ka.
Ano bang hinihintay mo? Alis na! Layas! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Gun Runner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Napaiyak si Geraldine sa labis na sama ng loob nang ipagtabuyan siya ng ninong niyang si Renny. Bagay na lalong ipinagngit-ngit ni Danny sa leader ng pangkat na mga smuggler. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hayop na Renny yun. Danny, huwag ka nang magalit. Bakit hindi ako magagalit? Ikaw na rin ang nagsabi ko, Rina. Umiiyak na umuwi si Geraldine at nagkulong sa kwarto niya dahil pinahiya siya at ipinagtabuyan ng hayop na si Renny. Baka naman nagkamali lang ang anak mo nang isinumbong sa akin. Malamang totoong kinawawa siya ng Renny na yun dahil idinamay niya ang anak mo sa ngitngit niya sa akin. Bakit naman magngingit-ngit sa'yo si paring Renny? Bakit? Kasalanan niya. Gaano kalaking dahilan? Ano ba pinag-awayan niyo ng kumpare mo? At gaano kabigat ang pinag-ugatan ng away niyo? Para pag hinalaan mong pinagtangka ang disgrasya ni paring Renny, kayo ng mga tauhan mo. At pati ang anak mo, na dating nilalambing niya, kinawawa, pinahiya, at ipinagtabuyan niya. Ano man ang pinag-awayan namin, Corina, hindi mo na dapat malaman pa. Pero Danny! Pagbabayaran ni Renny ang lahat ng atraso niya sa akin. Pati na ang ginawa niyang pagkawawa sa anak natin. Pagbabayaran niya. Tibo, mag-minor ka. Okay, Danny. At pumarada ka malapit sa harap ng bahay ni Renny. Sige. Ito na. Tuloy ba ang plano mo ngayong gabi? Tuloy na tuloy. Granada? Oo, Tibo. Hindi bala. Pasabog ang igaganti ko sa atraso sa atin ni Renny. Uy, ayos yun Sige. Paandarin mo na ang sasakyan. Okay, sinabi mo Mayong natanggalan ko na ng pinanggranada. Pagtapat natin sa bahay nila, hahagisan ko ng granada ang bahay nila. Ganito! Saan hahantong ang paghagis ni Danny ng granada sa bahay ni Renny? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Dionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanog. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang Katotohanan? Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP,
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Gunrunner versus Smuggler. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Gunrunner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Isa sa mga tauhan ni Danny ang nasugatan ng paputukan ng kanilang grupo ni Renny. Ang anak naman ni Danny na si Geraldine ay nagsikap mapagkasundo ang ama at ang kanyang ninong. Subalit, pinahiya ni Renny at ipinagtabuyan ng bata. Kasunod niyon, hinagisa ni Danny ng granada ang bahay ng leader ng kalabang grupo ng mga smuggler. At ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Nay! Huwag ko kayong matakot. Wala kayong sugat. Wala akong nasugatan sa atin. Halika, tumayo kayo. May sumabog sa harap ng bahay natin, kaya nabuwala ko sa sahig. At kaya nabasag ang salamin ng ating bintana. May naghagis ng granada dito sa bahay natin. Granada? Oo, Inay. At malamang, ako ang target na naghagis ng granada. Sinong nagtangkap pumatay sa'yo, Renny? Sino? Malamang, ako ang paghinalaan ni Renny o ang ating grupo na naghagis ng granada sa bahay nila, Tibo. Eh, sigurado yung Danny. Kaya magpalamig muna tayo rito sa ating safe house. Kaya malamang, resbakan tayo ng grupo ng mga smuggler. Sigurado yan. Kaya umanda tayo. No problem. Armado ang grupo ng mga kalaban natin. Armado din naman grupo natin, ah. Pero mas nakalalamang sa dami ang mga tauhan ni Renny. Hindi problema yan. Kahit anong labanan, nakalalamang ang nakararami. Pwede nating palakasin yung grupo natin. Sa tulong ng isa kong kamag-anak. Kamag-anak mo, Tibo? Oo. Meron akong pinsan. Miyembro ng crime syndicate. May bubulong niya tayo sa kanilang leader. Para maging kaalyado natin sila. Pwede. Kapag nagkaroon tayo ng kasanggang crime syndicate, tagilid ang kalaban nating grupo ng mga smuggler. Tama lamang. Naihanda natin ang ating mga armas. At maging alis na tayo sa ating safe house. Tama rin na hindi ka nag-report sa mga parak, Renny. Ha? Grupo na lang natin ang gaganti sa nagagis na granada sa bahay. Ano itong mga armas namin, oh? Halos na nagtanggang tumudo sa'yo. Nakaligtas ka eh. Sisiguruhin kong mamalasin ang grupo ni Nadane. Na malamang, silang nagtangkang pumatay sa akin. May plano ako. At sa plano ko, mabubura sa mundo ang grupo ng mga kalaban nating Gunrunner!
Al! Pasok kayo, Tibo. Ay, libre na sa akin ang kasama kong pagdating nyo. Grabe. Ang higpit ng seguridad bago kami nakapasok ng leader ko dito sa safe house nyo, Insan. Protocol yan sa aming grupo, Insan. Ganun? O, ano ba atin? Maaari ko bang makausap ang leader ng inyong sindikato? Wala rito ng aming boss eh. Pero, pwede ko siyang papuntahin dito kung kailangan. Kung importante. Importante ang sadya namin sa kanya. Siguraduhin nyo lang na magugustuhan ng boss ko ang sadya nyo. Dahil masama siyang magalit. Kapag inabala nyo lang ang boss ko, baka hindi na kayo makalabas ng buhay dito sa aming safe house. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Gun Runner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nagpasyal po kayo, Aling Ima. Sinadya ko magpunta rito sa inyo, Corina, para humingi ng dispensa sa iyo. Lalo na sa anak mo. Lola Ima, magpagod pa po kayo sa pagpunta dito. Geraldine, ako ang napapahiya sa iyo at sa mga magulang mo dahil sa ginawa sa iyo ng ninong Renny mo. Alam kong sumama ang loob mo. Hindi naman po masama ang loob ko sa inyo. Pagpasensyahan mo na sana ang ninong mo, ha? Hindi rin po masama ang loob ko kay ninong Renny. Kaya lang nagtataka po ako sa kanya. Dati naman mabait po siya sa akin. Kapag nga nakikita niya ako, nilalambing pa niya ako. Tapos binibigyan niya ako ano-ano. Hindi ko rin maunawaan ang anak ko. Aling Ima, wala po kayong iintindihin sa amin ng anak ko. Salamat, Corina. Na kay Danny lang po ang problema. May problema sa asawa mo? Nagalit po kasi daddy ko kay Ninong Renny. May alitan pong namamagitan sa asawa ko at sa anak ninyo. Yan yung isa pang hindi ko maintindihan. At labis ko ipinagtataka, Corina. Dating maayos at maganda ang samahan ni Renny at Danny. Wala akong maisip na dahilan para magkaroon sila ng galit sa isa't isa. Ano man po ang pinag-awayan nila, ayaw ipaalam sa akin ni Danny. Hindi ko rin mapilit si Renny na ipagtapat sa akin ang naging sanhi ng away nila magkumpare. Lola Ima, kung hindi po natin alam ang dahilan ng away ni Ninong Renny at ng daddy ko, meron po ba kayong alam na paraan para mapagkasundo natin sila? Oh, Al. Boss Mandy, busy ka ba? Hindi naman. May bisita lang ako rito sa bahay. Bisita, boss? Isang hindi ko inaasahang bibisita sa akin. Itatanong ko sana kung pwede kang pumunta rito sa safe house natin eh. Bakit? May gusto kasing makipag-usap sa'yo. Yung bang si Danny, leader ng isang grupo ng mga gun runner. Parang alam ko na ang sadya niya sa akin. Naghihintay siya sa'yo, boss. Istimahin mo muna siya at mamaya lang darating ako dyan. Okay, boss. Kakausapin ko lang muna ang bisita ko rito sa bahay na malamang ang sadya sa akin ay tulad din ng sadya ng naghihintay sa akin dyan sa safe house. Danny, uminom tayo. Uminom na kami ng mga kasama ko bago ka pa dumating, Boss Mandy. Ibiniling ko sa isang tauhan ko na estimahin kayong mabuti habang wala pa ako rito sa aming safe house. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Diretsahin na kita.
May grupo ng mga smuggler na tinik talalamunan ng grupo naming mga gunrunner. At kailangan mo ang tulong ng sindikato namin para matanggal ang tinik sa grupo nyo? Kung maaari, boss. Madali akong kausap. Payag akong maging kaalyado ng aming sindikatong inyong grupo. Salamat naman kung gano'n. Sa tamang presyo. Boss? Yan ang kondisyon ko, Danny. Sangayon ka ba? Na ang maging kapalit ng pagpayag kong maging magkaalyado tayo ay magkaroon ng porsyento ang aming sindikato sa bawat transaksyon ng grupo niyong mga gunrunner. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Gunrunner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sumang-ayon si Danny sa kondisyon ng pinuno ng crime syndicate. Lingid sa leader ng grupo ng mga gunrunner, nakipag-alyansa rin si Rennie sa organisadong grupo ng mga kriminal para magkaroon din ng proteksyon ang kanilang pangkat na mga smuggler. Aring ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunana sa Pilipinas, DCRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Okay na. Planchado na naging lakad ko kanina. Napapayag ang kausap ko. May big-time crime syndicate ng kasangga ang ating grupo na magbibigay ng proteksyon sa atin. Sige na. Ipaalam mo sa mga kasama mong itinawag ko sa'yo. Ano na naman yung narinig ko, Rennie? Wala ho, Nay. Maliwanag ang sinabi mo sa kausap mo sa cellphone. May kinausap kang sindikato na magbibigay ng proteksyon sa inyo ng mga tauhan mo. Nagsisiguro lang ako na hindi madidihado ang aming grupo. Pero bakit kailangan palakihin mo ang gulo? Ang away niyo ni Danny. Gayon pwede naman kayo magkasundo ng kumpare mo? Wala na akong pag-asang magkasundo pa kami, Nay. Rennie! Habang buhay na ho kami magiging mortal na magkaaway ni Danny. Danny, anong gagawin natin ngayong nabubuntutan natin yung van ng grupo ni Rennie? Idikit mo itong kotse natin sa kanila, Tipo. Makikipag-inkwentro ba tayo sa kanila? Oo. Dahil tinawagan ko ng kaalyado nating sindikato. Okay. Papunta na rito ang magbibigay ng proteksyon sa ating grupo. Uy, naamoy yata tayo ng grupo ng mga smuggler. Binilisan nila yung pagpapatakbo ng sasakyan, no? Pamilyar kasi sa kanila itong kotse natin. Ayun! Lumiko sila sa intersection. Huwag mo silang hihiwalayan. Okay! Padating na ang ating mga kalyato. Bubuksan ko na itong bintana ng kotse. At puputukan ko na ang grupo ng mga smuggler! Pinuputukan tayo ng grupo ni Nadani. Ayun, bumarada rin sila malapit sa atin. Pero natawagan ko na. At padating na ang ating mga kalyado. Kakasa tayo sa grupo ng mga gunrunner. Magkaubusan na kung magkakaubusan! Saan hahantong ang madugong engkwentro ng grupo ng mga gunrunner at ng pangkat na mga smuggler? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr.,
Rosana Villegas, Dionel Benjamin at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutiak. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang lagi na ay subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Gunrunner versus Smuggler. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Gunrunner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Nakipag-alyansa si Danny kay Mandy na leader ng crime syndicate upang magkaroon ng proteksyon ang kanilang grupo ng mga gunrunner. Gumawa rin ng paraan si Renny para magkaroon din ng proteksyon ng grupo nilang mga smuggler. At nang muling magkaengkwentro ang pangkat na Danny at Renny, dumating ang grupo ni na Mandy upang sumausaw sa palitan ng mga putok ng dalawang magkalabang grupo. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunana sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Boss Mandy, boss. Nagsagupa ng mga grupo ng gunrunner at ang pangkat ng mga smuggler. Iparada mo sa tabi ng kalsada itong banal. Okay, boss. Handaan niyo ang mga armas. Oo, boss. Malamang mapalaban tayo. Boss. Ano, uy? May parating na parak. Hindi tayo pwedeng sumausaw sa putukan. Sisiba tayo. Okay. Iwas tayo mapalaban sa mga otoridad. Hindi dapat malagasan ang ating grupo sa engkwentro ng mga gunrunner at smuggler. Boss! Danny, inaasahan ko na ang tatawag ka sa akin. May nasugatan sa tauhan ko, Boss Mandy. Mabuti na lang, hindi grabe. Ang importante, tulad namin ng mga tauhan ko, natakasan nyo ng inyong grupo ang dumating ng mga pulis. Kung hindi sa pagdating ng mga istorbo, malamang, napulbos na natin ang kalaban naming grupo. Sigurado yun. Sa pinagsanib na puwersa ng grupo nyo at ng pangkat namin, may kalalagyan ng mga nakaengkwentro nyo. Natakasan din ang grupo nila, mga parak. Marami pa namang araw. Iyan ang sisiguruhin ko, Boss Mandy. Sa suporta ng inyong sindikato, nabibilang na ang mga araw sa mundo ng kalaban naming grupo. Yan din ang sisiguruhin ko.
Kaya pagbibili ng kon dapat gawin ng mga tauhan ko dito sa aming safe house. Salamat, boss. Asahan kong proteksyon niyo sa aming grupo. Oh, pero yung porsyento namin sa inyong mga transaksyon, ha? Maasahan mo rin yun, boss. Okay. Saka na tayo mag-usap ulit. Boss Manny. Al, tipunin mo lahat ng mga kasama mo. Okay, boss. At bibigyan ko kayo ng instruction para makinabang na tayo at walang malaga sa ating grupo. At para maging pakinabang natin ay 2 ibon sa 1 putok. Tarantado ka, Danny! Ikaw ang tarantado, Renny! Renny! Tama na yan! Huwag niyo akong awatin, Inay! Parking lang dito sa harap ng supermarket. Pag-aawayan niyo ni Danny? Kasalanan ho niya. Nakita niya paparada ang kotse ko sa bakanting parking area. Sukat ba namang isingit ang kanyang sasakyan? Anong gusto mo? Ikaw! Kahit anong gusto mo, kakasahan kita! Renny! Sabi ng tama na eh! Sige! Bumorma ka, Danny! Bumorma ka! Tama na! Na magkamatayan na tayo! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Gun Runner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Corina, naparito uli ako sa inyo dahil lumalala ang alitan ni Renny at Danny. Yun nga din po ang problema ko, Aling Ima. Sa maliit na bagay, mag-aaway sila. Mabuti na lang, bago sila nagpang-abot kanina sa parking area, naawat sila ng mga security guard ng supermarket. Lola Ima, magkakasundo po sana si Daddy at Ninong Renny kung ano, Geraldine? Kung isa po sa kanila ang magpapakumbaba. Ang problema, anak, mataas ang ego ng daddy mo. At mataas din ang pride ng anak ko. Kat hindi po nagpapakumbaba ang isa sa kanila. Baka lalang lumala ang kanilang pag-aaway. Ang ikinatatakot ko, sa labis na galit ni Danny at paring Renny sa isa't isa, baka magkamatayan sila. Daddy, pwede po ba akong makiusap sa inyo? May project na naman kayo sa school na ipagagawa mo sa akin? Wala po. Wala po akong problema sa pag-aaral ko. Oh. Anong... Kayo po ni Ninong Renny. Ang problema ko. Geraldine. Daddy, please. Magkabati na kayo ni Ninong Renny. Sige na. Makipagbati na kayo sa kanya. Huwag mong problemahin ang away namin ng ninong mo. Kahit na ano pong ginagawa ko, kahit nasaan ako, napapayak na lang ako kapag naaalala ko yung away ninyo ni Ninong. Pareho kami ni Mami. Nag-aalala na po. Nagpo-problema sa inyo. Matatapos din ang away namin ng ninong mo. Kailan pa po? Kapag isa sa amin ang nagpantay na ang paa sa lupa. Daddy. Huwag mo akong abalahin, Geraldine. Iaasikasuhin pa ako. Geraldine. Anak, tumahan ka na. Mami, hindi ko po mapakiusapan si Daddy na magpakumbaba siya para magkabati na sila ni Ninong Renny. Magkakasundo rin sila, anak. Paano po? Ipagdarasal nating magkasundo sila. Mami. Hindi ba sinabi ko na sa'yo?
Walang imposible sa Panginoon. Kahit gaano kabigat na problema, nalulutas sa awa at tulong ng Diyos. Malaki-laking halaga ito, Danny. Porsyento niyo yan ng inyong grupo. Sa kinita namin, sa nakaraang transaksyon namin, Boss Bandy. Sana'y laging ganito. Asahan mo. Basta tumiba ang aming grupo, maaanggihan kayo. Yan talaga ang aasahan ko. Pero, aasahan din namin ang suporta nyo sa aming grupo. Oo, okay. Sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo? Oo. Ayoko nang patagalin. Gusto ko nang tapusin ang alitan namin ng dating kumpare ko na naging mortal kong kaaway. Okay. Okay, Danny. Pasabihan mo lang ako kung anong araw at anong oras. At maaasahan nyo ng grupo nyong mga gunrunner ang suporta at proteksyon ng buong puwersa ng aming sindikato. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Gunrunner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tiniyak ni Mandy kay Danny na poproteksyonan niya ang grupo ng mga gunrunner laban sa kaaway ng mga ito. Si Renny naman ay desididong lipulin na rin ang pangkat ni Danny. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ganyan nga. Puro mahahaba ang ilabas nyo. Puro malalakas na armas ang gagamitin natin laban sa ating mga kaaway. Nangangati na ang mga kamay namin. Makainkwentro na uling grupo ni Danny, boss. Ubusin namin ang bala ng baril namin sa katawan ng mga gunrunner na yon. Kapag natapos ang ating enkwentro, walang matitira sa kanilang grupo na humihinga. Ang gagamitin ko. Tandaan ninyo, ang ganda nito. ireserba nyo sa akin si Danny. Ako ang totoda sa hayop na yon. Sa laki ng ngit-ngit mo sa kanya, sisiguruhin ko ang katapusan niya. Babaunan ko ng tinggang pagkita ng kanya mga mata. Kaya ngayon pa lang, magsaya na kayo sa magiging proteksyon at suporta sa ating grupo ng kaalyado nating sindikato. Siguradong mabubura sa mundo ang kalaban nating grupo ng mga gunrunner sa ating magiging ultimatum na enkwentro! Danny! Dumating na ang grupo ng kalaban nating smuggler. Saktong dating nila, Tibo. Nakapwesto na rito sa napili nating battle area ang grupo nating mga gunrunner. At nakapwesto na rin ang mga kaalyado nating sindikato. Isang malaking pagkakamali ni Renny na tinanggap niya ang hamon kong magkaroon ng ultimatum na engkwentro ang ating mga grupo sa lugar na ito. Ayun, mabilis na bumaba sa van. Nagtago. Pumosisyon na yung mga kalaban. Uumpisahan ko na ang enkwentro. Okay. Ready! Umpisahan na natin ang ultimatum na enkwentro! Oo! Umpisahan na natin! Gunrunner versus Smuggler! Saan hahantong ang pinaka-ultimatum na engkwentro ng mga pangkat ng Gunrunner versus Smuggler? Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Bernard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision
Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salong. Production Assistant, Anching Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Gunrunner versus Smuggler. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Gunrunner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Natigil ang inkwentro ng pangkat ni Danny at ng grupo ni Reni sa pagdating ng mga pulis at pinagbilinan ni Mandy ang kanyang mga tauhan sa dapat nilang gawin sa inkwentro ng grupo ng mga gunrunner at pangkat ng mga smuggler. Kasunod yun, kapwa naging desidido sina Reni at Danny, nalipulin ang pangkat ng isa't isa hanggang sumapit ang kanilang ultimatum na inkwentro. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunana sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Manny, nag-uumpisa ng ultimatum na enkwentro ng grupo ng mga gunrunner at smuggler. Hayaan lang natin sila, Al. Inaasahan ng grupo ng pinsan ko na susuportahan natin sila. O proteksyon na natin sila mga gunrunner. Umaasa rin ang kausap ko na poproteksyonan ko ang kanilang grupo. Eh ano, boss? Hindi pa ba kikilos ang ating sindikato? Kikilos. Ngayon na? Hindi ngayon. Sa finale. Boss, hintayin niyo ang instructions ko. Para sa pagkilos natin, walang malalagas sa ating sindikato. Hanggang sa matapos ang huling enkwentro ng mga gunrunner at mga smuggler. Walang atras! Yamado tayo sa labareto! At natawagan ko ng ating kalyado! Boss! Napapalaban ng aming grupo! Ano pang hinihintay ng pangkat nyo? Kumilos na kayo! Suportahan nyo na kami mga smuggler laban sa ating mga kalaban! Tulungan nyo kami maitumbang lahat ng mga gunrunner! Ano ka mo, Corina? Nagkaroon ng paglalaban ng grupo ni Reni laban sa grupo ng asawa mo? Opo, Aling Ima. Kaya napasugod po kami ng anak ko dito sa inyo. Paano mong nalaman?
Narinig ko po na tinawagan ni Danny ang anak ninyo at hinamon na magkita sila sa isang lugar para matapos ng kanilang alitan. Hindi ko nalang sinita ang asawa ko para hindi siya magalit sa akin, pero natiyak ko pong natuloy ang kanilang laban sa lugar na kanilang napagkasunduan. Nang tawagan ko po si Danny at nakarinig ako ng mga putukan. Hindi kayo sa akin dapat tumakbo. Lola Emma, baka sakali pong matawagan niyo at mapakiusapan si Ninong Renny na huwag nang makipaglaban sa grupo ni Daddy. Sa mga otoridad tayo dapat humingi ng tulong. Samahan niyo po kami, Lola Emma. O sige, Corina. At tayo na. Sumagsagagad tayo sa presinto para mahinto ang walang saysay na paglalaban at pagpapatayan ng grupo ni Danny at Renny. Boss Mandy, Narinig kita, Danny. tinawagan kita dahil nag-umpisa na ang engkwentro ng grupo namin sa mga smuggler. Nakita ko na. Bakit hindi pa kayo kumikilos ng grupo nyo? Naghihintay lang kami ng tempo sa gagawin namin pagkilos. Suportahan! Proteksyonan nyo ang grupo namin, boss. Kumilos na kayo laban sa aming mga kalaban. Kumilos na kayo para matulungan nyo kaming maitumba ang mga smuggler! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Gun Runner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Danny! Tibo, naubusan ka ba ng bala? Hindi. Bakit tumigil ka na sa pagbaril sa mga kalaban? Nagtataka lang ako. Bakit? Natawagan mo na ang big boss ng sindikato kaalyado natin, hindi ba? Oo. Humingi na ako ng tulong kay Boss Mandy at nangako naman siya ng pagsuporta ng proteksyon ng kanilang sindikato sa ating grupo. O bakit hindi pa sila kumikilos? Para tulungan tayo laban sa mga kalaban. Kung tinulungan tayo, kanina patapos ang engkwentro. Kanina pa sana naubos yung mga smuggler. Yan ang hindi masagot ng pinsan ko nung tawagan ko. Nagtataka rin ako eh. Pero meron akong naaamoy na hindi maganda. Tibo, bakit ka napapailing? Baka try to rin tayo ng kaalyado natin sindikato. Maniwala po kayo sa amin, Chief. Hindi po kami hahangos dito sa presinto kung hindi po totoo yung inireport namin sa inyo. Ano ba? Tulungan niyo na po kami. Kumilis na po kayong mga pulis para maawat yung paglalaban ng grupo ng daddy ko at yung grupo ng ninong ko. Kumilos na po kayo bago maging huli ang lahat. Bago po sila magkapatayan. Kahit hindi ka tumawag, kikilos kami ng mga tauhan ko. Huwag mo akong diktahan. Ako nakakaalam kung kailan dapat kumilos ang aming sindikato. Boss Mandy, bakit ka napailing? Ang kulit mong tumawag sa akin eh. Si Danny? Hindi. Yung isang kausap ko. Dinidiktahan at inuobligan niya akong tulungan na ng ating sindikato ang kanilang grupo. Kinukulit rin ako ng pinsan kong Tiboy. Natulungan na natin ang kanilang grupo sa paglaban sa mga smuggler. Pareho silang nagmamadaling matapos ng kanilang engkwentro. Kaya boss, parang naiipit sa nag-uumpugang mga bato ang ating sindikato. Hindi naman tayo papayag na dahil sa kanilang engkwentro, malagasan ang ating grupo. Anong plano mo, boss? Ako ang bahala. Boss? Bago pa mangyaring kanilang engkwentro, may plano na ako. At ang plano kong masusunod. Magkaubusan man ang mga gun runner at mga smuggler. Danny!
Nadisgrasya ang isang kasama natin. Wala sanang madisgrasya sa grupo natin kung kanina pa kumilos ang sindikato nila Boss Mandy para tulungan tayo laban sa mga kalaban natin. Ihintay pa ba nilang maubos ang grupo natin bago sila kumilos? Boss Mandy! Narinig kita, Dani. Binayaran na kita para tulungan ang aming grupo! Huwag mo akong sumbatan! Nangako ka ng proteksyon sa aming grupo kapalit ng malaking halagang ibinayad ko sa'yo! Mas malaking ibinayad sa akin ang grupo ng kalaban nyo! Ano? Tumanggap ka rin ng pera sa mga smuggler? Oo! Traitor ka, Boss Mandy! Tuso ka! Nangako ka mo proteksyonan mo kami mga smuggler! Laban sa mga kalaban! Kapalit ang ibinayad ko sa'yo! Hindi ako gonggong, Rene. Hindi ako ang laman ng ulo ko para itaya ang buhay ng aming sindikato sa away nyo ni Dani. Hindi ako magiging big boss ng aming sindikato kung hindi ako tuso at traidor. Hayop ka, Boss Mandy! Traidor ka! Isasama rin namin ang grupo ko na maging mortal namin kaaway ang inyong sindikato! Mga gunrunner! Mga smuggler! Hindi ako pasisindak sa inyo. Kung hindi kayo magkaupusan, ang aming sindikato magbubuhol sa inyo! Mga bata! Itumba silang lahat! Huwag kayo magtitira ng buhay sa kanila! Ubusin ang mga gunrunner at mga smuggler! Ibuhol silang lahat! Mga kasama! Sila ang harapin natin! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Gunrunner versus Smuggler. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa utos ni Mandy, kumilos ang lahat ng mga tauhan ng kanilang sindikato para mapatay ang grupo ni Dani at Renny. Bunga nyo, nagtulungan ng pangkat ng mga gunrunner at mga smuggler laban sa buong pwersa ng Crime Syndicate. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunana sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ngayon, Renny. Ngayon sugatan ka at nabitiwan mo ng iyong sandata at sugatan na rin ang mga tauhan mo. Wala nang makapagliligtas sa'yo. Hayop ka! Itututok ko ang baril ko sa buho mo at tutuluyan ko ng tapusin ang walang saysay na buhay mo. Ikaw ang tatapusin ko, traidor! Mga bata! Itumba ang grupo ng mga gunrunner! Wala tayong laban sa mga pulis! Susuko tayo! Inay. Ligtas ka na, Renny. Nang isugod ka rito sa ospital, naagapang ka magamot ang mga doktor at nailigtas nila ang iyong buhay. Dahil may nag-donate agad ng dugo para mailigtas ka, na dapat mong pasalamatan. Dahil utang mo sa kanya ang ikalawa mong buhay. Sino Sino ang dapat mong pasalamatan? Si Dani. Si Dani? Oo, Renny. Ako. Wala ka nang dapat ipaglala. Bukod sa ligtas ka na, nahuli na ng mga pulis ang grupo ng sindikatong nag-traidor sa atin. At ginagamot na rin dito sa ospital ang mga tauhan nating nasugatan sa walang saysay na engkwentro natin.
Danny, ikaw man ang nalagay sa panganib ang buhay. Hindi ko rin matitis na hindi ka tulungan. Napakabuti mong kumpare at kaibigan. Isang malaking pagkakamali na nagkaroon tayo ng alitan at muntik ng magpatayan. Itutuwid natin ang ating naging pagkakamali, Renny. Oo. Oo, Danny. Magbabagong buhay tayo. Alang-alang sa mga mahal natin sa buhay. Ngayong nakilala na natin ang ating pagkakamali, hindi na tayo maliligaw ng landas. Hindi na tayo mapapabilang sa mga masamang grupo. Kaya hindi na kailanman mauulit ang engkwentro ng gunrunner versus smuggler. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Dionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang sa susunod. Muli namin kayong hahandugan ng isa pang maaksyon na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.